walang kaugnayan sa anumang ahensya ng gobyerno. Ang nilalaman ng video na ito ay pawang research upang makapaghatid impormasyon para sa ating kababayang OFW. Para sa lahat ng mga OFW yung uuwi sa Pilipinas, huwag kalimutan mag-register sa OASIS, OFW Assistance Information System ng DOLE OWA at POEA para sa karagdagang financial assistance para sa lahat ng OFW. Good news! Ang DOLE Department of Labor Employment ay may magandang balita na inilabas noong November 30, 2020. Naglabas po ng payag ang DOLE simula po noong November 30, 2020. Sa lahat ng uuwing OFW sa Pilipinas ay pwede kayong kumuha ng DOLE ACAP. Diyan mismo sa Pilipinas, pagdating nyo kaya magparehistro lang kayo sa OASIS upang mapasali sa ayudang financial assistance. 10,000 sa repatriation OFW na naapektuhan ng COVID-19. Pwede po kayo magparegister sa OASIS o DOLE ACAP pagdating nyo mismo sa Pilipinas. Maraming mga OFW na apektuhan ng pandemic na hindi nakakuha ng DOLE ACAP. At kung isa ka doon at kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas, ay isa ka sa mapapabilang na mabibigyan ng DOLE ACAP. Sinabi po ng Secretary Sylvester Bello at mas pinadali na po ang pagproseso ng pagbibigay ng ayuda para sa mga OFW na nawalan ng trabaho o na-displace. Paano malalaman kung qualified ang OFW sa DOLE ACAP? Magrehistro po kayo sa OASIS ng DOLE OWA at POEA. Ito po ay kasama sa 2 bilyong pesos para sa displacement para sa mga OFW. Ito ay pondo ng Pilipinas na pinamamahagi sa mga OFW. Kung kayo naman ay hindi uuwi ng Pilipinas, maaari pa rin kayo mag-apply sa DOLE ACAP. At sa mga uuwi naman ng Pilipinas ay pwede rin kayo makakuha, ngunit dapat ay may application kayo o rehistrado sa OASIS ng DOLE, OWA at POEA. Ano nga ba ang OASIS? OASIS is an online platform developed by DOLE OWA for the Training OFW database for OFW who were displaced due to the pandemic and forced to go home. The purpose of OASIS is to help track returning OFW information and to ensure to provide them efficient assistance, tracking of all returning OFW back home, including their airlines, OFW hoarder, health condition, local address, relevant data that will help government assistance they could give. They also help DOLE to classify arriving OFW. From arriving to the airport to facilitate organized arrival to the airport, testing, patient swab test, transformation to quarantine, transformation OFW to government quarantine, hotels and facilities, quarantine, assistant quarantine procedure, transportation to OFW home, transport to OFW, their home to residence. And here's how to register OASIS. Step 1. Go to the website https://oasis.owa.gov.ph, or you can download OASIS fill-up form. Step 2. Fill up all the boxes according to your information. Step 3. Check the box. Certify that you read that form, understood its content, the give consent, and process your data under the Data Privacy Act 2012. Double check so if the boxes is all correct, you can click the submit button. Then the link will be sent into your email. Then you will notify successful register into OASIS system. Step 6. To update any information entered the system, click the link sent to your email and proceed updating information. Step 7. Click the submit button. Then, go to your email, check your email if you have received notification for your OASIS. And here the sample video, how to register step by step to OASIS. Thank you. So yun guys, dito tatalakayin natin at ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa OFW Assistance Information System o tinatawag na OWA OASIS na kailangan po natin o kailangan ng mga OFW manggagawa sa ibang bansa na fill upan ito para makauwi ng Pilipinas. So ito guys, may makikita kayo sa baba na register, so click natin yan. Then ito na yung form na lalabas. Ayan, so lahat ng mga nandiyan sa boxes,
kailangan po natin yung fill upan lahat. Especially guys, yung mga boxes na may nakalagay sa tabi ng mga katulad nitong surname, may color red na asterisk. Lahat ng mga color red na asterisk yan po talaga ang kailangan fill upan. Hindi dapat iiwan na blanco yan. So, ilagay natin ng surname, given name, ang inyong middle name, or kung meron man kayong suffix. Ang suffix guys, yan po ang tinatawag na junior, senior, or the third, fourth, ganyan, sa huli ng inyong mga pangalan. So, kailangan din po ang inyong personal information about your passport, and birthday, sex, civil status, yan, religion, maglagay din po kayo. Then, kung may Facebook account po kayo na marami, need lang po ay isa. Then, maglagay din po tayo ng cellphone number. Cellphone number, kung wala kayo, kailangan po maglagay dyan. Hingin yung cellphone number ng mga kamag-anak nyo. Then, need nyo rin po maglagay ng email address. Wala siyang red, pero kung kinakailangan, maglagay po kayo ng email address. Bakit? Kasi, dyan nila isasend ang email sa ginagamit yung email address. Especially, nakaregister sa phone nyo. Then, region nyo. Ito pong region kung nasan kayo. NCR mga saka region 1, region 2, hanggang ARM. Yan ang province nyo kung saan kayo nakatira. Then, ilagay nyo ang municipality, city, barangay, subdivision, kung may house number, kung wala, leave it blank guys. The nature of work, occupation, country of work, and then, name of employer or company nyo sa abroad, address of employer, name of foreign yan guys. Lahat ng nandiyan dyan guys is fill upan natin kung mafi-fill upan natin. And especially mga katulad sinabi ko kanina, especially yung mga may red na asterisk kasi importante yan. Then after nyo ma-fill upan yan, and guys, laging kitin nature yan dito kung saang country man kayo mag-i-stop over, ilagay nyo yan. Then yung destination nyo, airport, terminal 1, 2, 3, or Clark, Iloilo, Davao, Cebu. Then yung date guys, importante po yan. After yan, kailangan lahat ng mga nandito, yan, fill upan nyo dyan. Then after ng lahat na yun guys, kailangan na pong i-submit. Pag na-submit nyo na yan, asahan nyo na may matatanggap kayong email or message sa inyo. Maraming inihanda ang gobyerno para sa lahat ng uuwing mga OFW. Pinabilis ang proseso para sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga pamilya. Ito po ang tinatawag nilang one-stop shop para sa mga OFW. Magitan kasi ng itinayong one-stop shop ng pamahalaan, napadali na ang proseso sa mga umuuwi nating kababayan. Lalo't may mga naidagdag na requirements ngayong panahon ng pandemya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayong araw, si ani na ang ika-500,000 Pilipino na naserbisyo ng one-stop shop. Sa dami na pagsubok dulot ng COVID-19 pandemic para matulungan makauwi ang mga overseas Filipino worker at returning overseas Filipinos, makabuluhan ang pag-akyat sa 250,000 Pilipinong nakauwi na ng bansa at mga ahensya ng gobyerno. Hindi na tatapos sa 250,000 Pilipino ang matutulungan makauwi sa bansa, bagkus ito pa lamang ang simula ng mas organisado at maginhawang pagbabalik Pinas ng mga Pilipino. And you must download the Trace Contract Tracing, and I will put the link in the description box down below. How to download and how to register as individual step by step. Please watch. Thank you! And here the sample step, how to download and how to register as individual.